Hello Rizalians! Andito tayo ngayon sa Pinagbuhatan Pasig and interviewin natin yung owner ng Flores Superstore. Tara! Hello again Rizalians. So, dito tayo ngayon sa Flores Superstore and kasama natin yung owner na si Sir Ronald Flores. Heads up question ko lang po. Paano po nag-start yung business ko? Ito yung business ko. Pagkatapos ko mag-retiro sa Coca-Cola, tapos tinuloy ko sa business ko, sa mother ko yung business na to. So, pinagpatuloy ko na. And then, yung mga services po na ina-offer niyo po, ano po? Yung mga, groceries items namin na siservisyo kami na pwede rin kami mag-deliver. At the same time, yung mga iba na bumibili dito, yun ang kinikater namin sa mga nandito sa loob ng kinalat. Pagdating po sa leadership, paano niyo po nililid yung mga staff niyo pagdating sa pang-araw-araw na operations ng store? Una, minsan na, sa umpisa mini-meeting natin sila, kinakausap natin na ito yung mga responsibility nila, ito yung gagawin nila. Tapos, as much as possible, alam nila yung oras nila, dapat on time sila pag nandito, pag dating dito sa tindahan, dapat alam nila yung oras nila. So, dapat hindi sila nalilate, dapat sila, on time lagi. So yun ang importante. Tapos yung trabaho nila dapat maging mag-aalang din sa customer. Kahit minsan may mga negative na sinasabi yung customer, dapat ay hindi yun sinasagot o pinapatulan. Hinayaan lang natin yun sa kanila. So yun dapat respeto pati kahit may mga minsan kasi mayroon din pupunta na parang yung abnormal din yung kasi may mga siraulo na pumapasok biglang nagagalit yung gulat ka naman pala nalaman mo ay may ano pala may tama pala sa isipan yung customer na hindi pala yung normal yung may iwasan may mga ganun. Pero meron din talagang maligalig na customer na masyadong marami reklamo pero hinayaan lang namin sabi ko huwag niyong pansin masyado yung mga ganun kasi kailangan natin magmayos sa lahat ng customer. Paano naman po ninyo tinatama yung mga pagkakamali ng mga staffs? Pag may pagkakamali, usually tinatawag ko sila dito sa office tapos sinasabi ko kung ano yung mali nila. Wala sila pag magsasabihan ko. Usually dito ko lang sinasabi sa office. Hindi ko pinapagalitan sa labas para aware sila na may mali pala silang ginawa. Para maano na hindi maulit ulit yung mga ginagawa nila na alam nilang okay lang pala hindi na pala. And then sa staff training naman po, paano niyo po kino-conduct yung training ng mga bagong employee niyo po? Sa mga bagong pasok, usually namin, ginagayad kami yan. Ina-assist pa namin sila kung paano gagawin. Tinuturuan muna, kami muna yung gagawa and then pagkatapos nun, sila naman ang gagawa. Halimbawa, sa pagkakasir, yung mga basic na pag-open ng computer, lahat. Iba-ibang klase, pagpan sa mga produkto, tapos yung may mga products din siya sa loob ng counter niya. Sinisecure niya rin yan, ginagawa niya dapat na organize, hindi magulo. Ayos pa rin yung patas na maayos. Kung ano yung pwede yung sakop niya, yun yung pagbubutihin niya, yung pag-organize para hindi makalat. Paano po nila sinisigurado na sumusunod yung staff sa standards ng business? So nakikita naman namin nila sila pag nandito na, nag-actual na, nakapeso na sila. So kita naman namin nila kung paano sila magtrabaho. Actually, usually pag maraming tao, medyo maigpit ako, kailangan wala yung cellphone, hindi pwedeng gumamit ng cellphone. Cellphone pag during rush hour. Pero minsan pagka ganitong lean hours naman, pinapayagan ko sila gumamit. Pero pag nasa counter, saka during yung peak hours, hindi na sila pwede mag-cellphone, anong gawin. Baka kasi pinapa-observe ko sa kanila, yung mga taong pumapasok, yung lumalabas, kasi minsan may mga shoplift lang, hindi lumabas na diretso, hindi pinabayaran sa counter, yung mga produkto, may mga ganun. And then sa customer service naman, sir, paano niyo po pinapakita na mahalaga yung customer sa inyo? Marami. Sa pagsasalita mo, pagtrato mo sa kanila, tapos lahat dapat yung well-groomed din yung dapat yung mga tao mo. Tama, sa tamang pag-iisip, dapat mature din sila. Sa pananamit, well-groomed din sa buhok, dapat malinis, mabango sila, parang ganun. Para at least ma-appreciate ng mga mamimili na okay, malinis dito sa store na to. Parang ganun. So yun importante, yung mga mismong cashier, bagger at saka yung mga checker namin ay presentable din naman. May instances ba na nahirapan silang may pag-deal sa customer at kung meron man, paano po nila hinandle yun? Meron pa ganun, may mga makukulit na customer. Na naman nila, naipapaliwanag nila, pero yung iba, kahit na naipaliwanag na, hindi pa rin satisfied. Minsan ako na yung, nandito ako yung maharap na.
Hindi, yung recent lang na nangyari. May mga pusa kasi dito. May mga Ang dami nga rin pusa namin. Minsan kasi, pasok din yung customer, kinagat ng pusa yung isang customer, yung anak niya. Tapos parang yung customer, nagreklamo na, nag-hysterical, ay kagat lang na, mabuti kung kagat ng pusa, yung kalmot bang ba? Pusa, ay sabi, nagano paano yan, buhay ng anak ko, ganyan. Sabi naman namin, sasagutin po namin kung ano man sa sa hospital kung ano mangyari, sabi namin. Pero yung customer, nangingi pa rin dito. Ang maraming customer na pumapasok, lumalabas. Siya, nandito lang. Tapos isang mamili, pero ayaw pa niya lumabas. Parang nagano pa rin kung paano ba. Hindi namin masusolusyonan naman yung kung anong oras na, gabi na, alas 7 na, sarado na naman. Oo, gabi na, sarado na rin yung clinic. So sabi namin, the following day na namin sasamahan ho namin kayo papunta doon sa clinic para pa-injectionan yung anak nyo. Nasolusyon na, natutuwa lang ako. Kasi akala ko hindi na dito bibili kasi parang nagalit kasi yung mother ko din nung time na yung mama, parang sabi namin ang daming tao rito na naiingayan sa'yo, sabi gano'n. Pero nung time na mga other day na tapos na yung natuwa ako, buwabalik pa rin dito para siya manamili. Kala ko sa iba nabili. Yung problema naman po yung pinag-uusapan natin po. So, ano po yung mga madalas po na problema sa negosyo? Yung negosyo, marami. Yung mga, bad order. Minsan may mga naabutan ng expiration, meron naman na nang nakakain ng daga. Minsan may mga company na hindi nagpapalit ng BO once bad order, hindi nila tatanggapin. Pero halos karamihan naman tumatanggap ng mga BO ng mga bad order. Either i-replace nila or i-deduct sa babayaran mo. Paano po nila ina-handle ang mga delay sa pag-deliver ng supply? Usually pag may delay, minsan pag kailangan namin yung product sa ibang namin nakuha. Sa supermarket o sa ibang supplier kami kumukuha. Pag kailangan namin, lalo na yung mabenta yung kailangan namin. Pwedeng tatakbo na kami sa Pure Gold, takbo na kami sa mga supermarket na iba. Alam namin na mura din, doon na kami pumupunta. Financial management nyo naman po. Paano nyo po inaayos yung mga kita tsaka yung mga expenses sa negosyo? Kailangan din yun. Yun ang importante, yung financial management. Kasi kung hindi sa financial management, hindi tatakbo ng maayos yung So, importante, pag magkaroon din ng pagtitipid. Siguro sa lifestyle din mayari, kung mahina ng kinikibeta, mahina ng kita ng store. So, bawas-bawasan mo na rin yung paggastos na lalo na mga luho na. Kailangan yung importante lang. Mga dati namimili ka weekly o monthly na mga damit, mga accessory mo. I-limit mo na yun kung ano na lang yung kailangan mo lang talaga. Pagka financial management sa staff, kailangan tingnan mo rin sila kung kumukuha sila ng mga soft drinks, mga chichirya, walang bayad. Minsan, inililista namin yung mga consumption nila. Ang inventory dapat ginagawa namin araw-araw, pero minsan hindi na namin magawa pag sa daming trabaho. Usually, ang inventory, nakikita na lang namin ay yung mga na-inventory na namin yung mga fast-moving na product, mabibilis. Katulad ng soft drinks, pin-inventory namin yan. Tapos yung alak, sigarilyo, yan ang mabilis namin. Basta yung mga fast-moving na mga produkto, yun ang bin-inventory. Pero yung mga hindi, na mga kailan-ilan lang naman, hindi na masyado namin ini-inventory yun. Kailangan may buffer stock din kami. Hindi kami pwedeng bumili na pag-iisa na lang. Kailangan bibili namin pag may kahit 3, 4 din ba yan, bibili na agad kami para may stock sa tira. Para hindi siya maagad. Alam ba, habang pa dumating yung delivery, wala na. So, iniiwasan namin yung ganun. Paano po nila nalalaman kung kumikita ba ang negosyo or nalulugi? Madali na yan makita. Unang-una, makikita mo yan sa cash flow mo. Halimbawa, sa cash flow mo. Meron dumating na stock, tapos kailangan bayaran mo. Tapos, limited yung capital mo, yung pera mo, ay cash basis. Hindi naman siya, hindi sa terms, hindi sa 15 days, 7 days, mapapabayaran cash. Kailangan, makikita mo doon, pag wala kang cash, pero kailangan mong bilhin, medyo short ka na sa cash flow noon. Minsan naman, humina ang benta, pero yung pera mo, sa stock, hindi naman siya nagli-liquid kasi hindi siya nabibenta. Basta taas lang, mahina ang benta. So yung pera nandun, natutulog yung puhunan mo, parang gano'n. Dapat hands-on ka. Everyday, dapat nakatuto ka sa lahat. Kasi kasuhin mo rin yung tao hindi basta produkto lang Yung tao, okay ba sila, healthy ba sila, nakakain ba sila, hindi ba sila gutom. Tsaka para makikita din ng customer na masaya dito sa store na to, masaya, maganda samahan. Basta importante lang, sa buhay ng tao, sa lifestyle lang naman Basta ang importante, matipid ka,
Kasi iniisip din pag ditipid kuryente. Pag hindi na ginagamit, papatay. Alis sinasabi na lang sa tao. Sa ganitong dapat marunong ka ring humanap ng mga supplier na mas mura. Mas maibebenta mo ng mas mura. Kasi dito sa lugar namin, maraming store, mahirap ang competition dito, pababaan ng presyo. Paano nyo po pala i-handle dito? Pag pababaan ng presyo, inaano rin namin. Kung kaya namin. Halimbawa, kaya namin ibaba. Pwede kahit mga piso na lang, 2 piso tubo. Nilalaban na rin namin yan. Para lang makasabay kami siya. Pero may mga item kami na talagang mababa sila, mas mababa pa sa supplier. Hindi na namin pwedeng ibaba. Kung kinukuha na namin, ganun yung presyo. Ilang kita. Talagang nagpapatong lang kami ng konti na manipis. Pero pagka alam namin, may mga produkto naman na pwede kang magtaas ang presyo. Alam mo, wala kang masyadong kakompetensya doon. Pwede mo siyang itaas. Doon ka babawi. Advantage mo yun. Yung mga naman na basta kahit mahal ng konti sa'yo pero maganda yung pakisama mo. Dito pa rin sila pupunta. Yun lang po dito. Thank you po sa magbigay ng Pasensya na kung anong kulang yung mga sinasabi mo. May nakuha ka pang isang wala parang substance, wala masyado. Sagot naman po lahat. Hello everyone! Ako si Kirsten Encarnacion at ngayon dito tayo sa Poblacion Makati para interviewin ang owner ng Brewing the Q na si Gabriel Bayona. So Gab, nice to meet you. Nag-start ang Brewing the Q sa kailigan ko magtimpla sa loob ng bahay. Then sa araw-araw na sa pagkahilig ng pagtimpla, naisipang i-apply sa pagninegosyo. Naipapakita ko naman sa kanila kung paano ko sila naigugay sa araw-araw. Una sa pagiging hands-on ko, madalas ako pupunta total. Ito ang nag-iisa kong business ngayon. Pangalawa, sa part naman na kapag wala ako dito, nababantayan ko sila sa pamamagitan ng ating mga CCTV. Siguro naman pagdating sa mga ganyang may mga pagkakamali, lahat naman tayo ay nagkakamali. So, pwede naman natin tong itama sa magandang paraan na hindi natin sila na sisigawan or basta na or namumura or hindi. Para aware ang lahat, pwede mo silang kausapin in private, then pwede mo silang kausapin ng sama-sama sila para lahat sila Aware din. maging aware sa mga nangyayari. Kumbaga, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Start training naman since nung na lahat nangangaba pa. Ngayon naman, dahil may mangilan-ngilan na tayong OG ba? Mga nauna matagal na na staff na tayo. Mga nauna. Nakapag-training na, alam na yung sitwasyon. So kung may papasok na bago, possible sila na magtuturo. Then may susundin lang naman tayong standards pagdating sa mga timpla or meron naman ng sistema sa loob ng store na sinusunod. So Para ma-maintain din talaga yung yung quality standards ng business na operations. Ayan. Tama. tama. Ay alam naman natin na pagdating sa customer ay palaging tama. Oo, tama. Hindi pwedeng Oo. So kapag may mga ganyang Instances. mo or something na may problema, as long as na kayang i-handle, gagawa namin agad ng paraan. Bagay na kayo. mai-correct ang pagkakamali ka. Last time na nabalitaan mo na tungkol din sa champorado blend. Nakita sa picture, may pearl. Pero ang na-receive niya is 1 pearl. So, ang naging diskarte na lang namin doon, ginawa ko na lang is the next na mag-order siya, yung order na kung ilan yung orderin niya, pinabibigay ko as free. Free na lang. Kasi wala na tayong magagawa doon kung nakapunta na siya, nakakuha niya na, nakapagreklamo na, tapos nakaalis na. Hindi ko naman yun agad na nalaman ng on the spot eh. So late ko siya nalaman, then nilusyon na lang the time na babalik pa. Para sa akin, maganda pa rin naman yung ganun kasi makikita mo sa mga ganong customer,
meron silang pakialam sa mga Tama, nangyayari. tama. After naman, ano nangyari nung, di ba, nasolusyonan niya na nangyari? Bumalik ba yung customer, ganun? After nung, After nung ano na yun, halos parang araw-araw nandito yun. Nandito siya, That's yung good. customer natin eh, na kahit sabihin mo may nagreklamo siya. reklamo, ganun. Kasi danas ko na rin yun sa Ibang- past business Ah, na diba? Kahit may ano siya, doon ko nakikita na pag kaming reklamo siya, ibig sabihin may pakialam. Hindi siya basta bumili lang or nag-take lang ng kung ano yung product. That's good. Kasi, di ba, feedbacks, mahalaga din talaga para may improve din talaga yung service Part natin. na rin siya ng feedback Hmm. na may mali sa service. May room for improvement pa rin talaga. Sa ngayon naman, since kaka-start lang namin, pang mag-performance kami nitong buwan. Pinaproblema ko ngayon, yung sa sales. Sales. And kung paano siya i-ramp up. Kasi last time, 6 yung tao natin. Then, ngayon, 5 na lang. Yun ang pinaka-challenges ko ngayon, yung survival. Kasi hindi pa naman tayo ganun kakilala. Hindi pa tayo ganun katagal sa industry. Wala pa tayong ganong pundasyon ba. Kailangan kada operation, laging ang everyday OPEX natin is nare-reach ng sales. Pagkatapos may mga iba pa tayong binabayaran bukod sa tao. May rent, may electricity, water, ayun. Bukod sa manpower, meron pa tayong ibang mga expenses na kailangan nating bayaran sa oras ng due date nila. Mga other expenses natin tulad ng repairs, ayan katulad niya ads, marketing, may upgrades na kailangan nating i-upgrade sa store, decoration or kung ano pa yung mga pangangailangan ng store. Namamanage ko ang finances nito dahil nga bago pa lang siya sa pagpapaikot muna. Rolling ba? Rolling muna ng mga pera ng mismong store. Wala ka munang dapat tanggalin doon or galawin. Wala mo nang luho. Kung may luho man outside na sariling pera dapat. Ang mahirap kasi niyan, hindi pa natin totally masukat kung kumikita na ba ang store. Gawa ng hindi pa naman siya ganoon katagal. Tapos kailangan pa natin i-build yung pagkakakilanlan ng store. So, brand awareness din talaga mahalaga. Tama. Para ano. So, bali ginagawa mo ngayon is puro dapat papasok lahat ng pera tsaka nakasave. No, tama ba? Tama. Paano mo naman natitake note yung mga ganong meron ka ba sariling accountant, ganyan? Sa ngayon dahil small business pa lang naman tayo, wala pa tayong, hindi pa natin afford yung mga ganun. Okay. I get. Control lang muna pagdating sa inventory, pagpapasahod through ano lang muna. Sell, ganun. And dun naman sa ibang mga area, more on manual pa siya upgraded na automatic na may lumalabas na result. Sa inventory naman, dahil nga, ayun, hands-on talaga ako ngayon. Na-handle ko siya as everyday. Bantay, sarado ko talaga siya. Pagdating sa inventory kasi may mawala lang dyan na isa, may mawala lang na dalawa, or kung ano mang kalalabasan yan, yun ang magiging resulta mo sa mga susunod na araw kasi nga andun yung ano mo andun yung pinaka-budget mo sa loob ng inventory na yun Kaya ang ginagawa namin ngayon is everyday ang inventory. Inaumagahan tapos after close ang inventory natin. Pagdating naman sa social media, meron naman tayong Facebook, TikTok, Instagram, pero yung mga online deliveries lang natin is Lalamove sa ngayon. Wala pa tayo kay Foodpanda or kay Grab. Possible malaking tulong siya si GrabFood tsaka Foodpanda kasi kadalasan ng mga tao ngayon is nag-order through online, less hassle para sa kanila. Mas mabilis, no? Ang hindi pa lang natin masukat. Papatok ba siya kaagad? Pag pinasok natin siya dun sa
online platform na yun na Grab or Foodpanda. Sa ngayon, ang online platform na gumagana sa atin is si Facebook pagdating sa mga orders. Usual process lang naman namin is pagka may katanungan sila, i-entertain kung ano man ang hinahanap nila. Next na mangyari is process ng order, then pay as you order. Meron tayong naging problema noon na kala natin kakilala yung umu-order. Ang nangyari pala is meron palang nag-fake. Nabigay niya kasi yung full details nung tao. Then nakala natin legit. Pagdating doon ng tao natin na magde-deliver, naging sagot doon sa loob ng bahay nila is wala naman daw doon yung mismong taong umorder. Tapos sabi nung totoong taong nandun sa detalye, wala naman daw siyang ganong in-order. Simula nun, pay as you order na tayo. Ang pinakamaipapayo ko lang sa mga young entrepreneurs katulad ko, tuloy nyo lang kung may nasimulan na kayo, kahit or maliit man yan or malaki. As long as na tuloy-tuloy ang process nyo dyan or pag-aasikaso nyo dyan, kung ano man maging resulta nyan, sa atin pa rin ang balik. So that's it. Thank you sa time, Gab. Thank you. Nice speaking with you. At ayun po, din na nagtatapos ang aming interview. Salamat sa panonood. Bye! This is my reflection video about the interview we conducted with the business owners of micro and macro business. What I noticed for both the businesses is their differences in terms of process. The macro serves different variety of products that requires high amount of supply and stops due to high demand. On the other hand, the micro business only needs a fair amount of supply since it just recently opened and they are testing the survival of the business. In addition, the macro business uses traditional ways of distribution and transaction around their area, while the micro business is pursuing the e-commerce platform to reach more customers. Both small and big business plays a vital role sa economy natin. And yung small businesses nakafocus siya sa coffee shop, which is yun, focus nun is creativity, personal connection, and then sa community. And then yung big business naman is like wholesale, sari-sari store. And nakafocus siya sa efficiency, distribution, and sa malaki ang supply. Well, despite sa mga differences nila is nagre-rely sila both sa technology para ma-reach yung mga customer and improve yung services nila. And together, they balance the economy, providing accessibility and resources. Samantalang yung small business naman is nag-a-adapt ng character and sa human touch ng feelings sa community and especially sa public. Big businesses like wholesale sari-sari stores play a crucial role by providing affordable goods in bulk, benefiting smaller stores and communities. They drive on efficiency and large-scale operation. In contrast, small businesses such as coffee shops focus on creativity and community connections, making significant impact through quality and customer relationship. Both businesses types are essential. Large businesses bolster the economy while small ones enrich local culture. Small businesses leverage e-commerce to expand their reach and compete with larger firms, whereas big businesses typically have established customers bases and distribution networks. Technology continues to influence sales methods and customer service in the digital era. This is my reflection through our recent retail management project. I learned how the micro and macro businesses differ in their operations, especially in customer service, in financial management, and when handling retail challenges. And interviewing both types of businesses helped me see how smaller ones rely more on personal connections while larger ones focus on systems and efficiency. I also realized that financial discipline and customer satisfaction are key to success regardless of business size. And overall, the project deepened my understanding of how businesses adapt to their market demands. My reflection about this case study is that
Retail businesses can come in various natures, sizes, and age. What makes it stands out is the strong leadership, respect, and excellent customer service that it can provide. From our macro-scaled business, I have learned in the strength of long-standing and community-focused business, while our micro-scale business demonstrates the challenges of a new and starting business in the digital age. They both teach us that through careful financial management, hands-on training, and customer concerns thoughtfully can turn challenges into opportunities. Success in retail isn't just about being big or established, it's about adapting, caring for your team, and valuing the customers every single day.